In Proverbs chapter 16 verse 2 says, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. You may think what you're doing is good, but if your motives aren't right, that deeds are dead. Yung ginawa mo ay walang saysay. Ang Panginoon nakakaalam ng tunay nating motibo sa ating paggawa o pagtulong sa ating kapwa. Kaya nga sinasabi na the deeds are deeds. Okay? That's why we need to have pure motives before taking any actions. The question again is, how are we going to get pure motives? One of the best way to keep our motives pure is to ask God to show us the real reason why we do things we do. Lord, bakit ko ginagawa itong bagay na ito? Doon po tayo magkakaroon ng kalinawan kung bakit nga ba at ano nga ba ang reason bakit natin ginagawa. Because when we consider to have pure motives before taking any action, we are more likely to act in a way that honors Jesus. Kung pure po ang ating motibo sa paggawa. Ito po ay nagbibigay ng karangalan at parangal kay Kristo. Next one, focus on Him. In 1 Chronicle chapter 16 verse 11, seek the Lord and His strength, seek His presence continually. We usually dwell on our own emotions, the facts, and the opinions of others. But we need to stop and keep our eyes on Jesus. For nothing is impossible with God. The Lord doesn't play favorites. He will work powerfully in our lives for us to experience the thrill of victory. Ito po yung pinasabi natin, focus on Him. Minsan, madalas bilang sa amin, sa trabaho namin, mayroon pong mga pagkakataon na bakit nga ba ako nagtuturo dito? Ano po ba ang purpose ni Lord sa akin? Pag nakaharap ko tong 55 estudyante at 55 pasaway, ano po Lord ang purpose ko kung bakit dito ako? Minsan pinagnininayan ko yan, sabi ko sa Panginoon, siguro Lord, nandito ako sa profession ito dahil mayroong mga batang nangangailangan. Hindi lamang ng paggabay ng isang guro, paggabay ng pangalawang magulang. Yun po yung aking palaging sinisiksik sa aking sarili. Kasi kung hindi, baka nag-resign na po ako sa DepEd. Ang sabi ko naman, Lord, they will be done. Kasi araw-araw samot-saring sitwasyon, samot-saring pangyayari sa loob ng classroom. Pero nakafocus ako doon sa palaging sinasabi ko, Lord, nilagay mo ako dito dahil may purpose ka sa akin. So, yun lang. Gumagaan ang sitwasyon, umuwi ko ng bahay na hindi ko nadadala ang suliranin sa loob ng classroom. And etong nabanggit natin, clean heart, pure motives, focus on Him. Ito yung mga bagay, my dear brothers and sisters, na kailangan nating pagnilayan, lalo na itong panahon ng winter season. Kasi ito po yung magiging way natin for us to experience the thrill of victory in Christ's resurrection.